Kaya't ang sino mang sumuway sa isa sa kaliit-liitang mga utos sa ito at ituro ang gayon sa mga tao ay tatawaging kaliit-liitan sa kaharian ng langit. Datapwat ang sino mang gumanap at ituro, ito'y tatawaging dakila sa kaharian ng langit. Sapagkat sinasabi ko sa inyo na kung hindi higit ang inyong katwiran sa katwiran ng mga eskriba at mga pariseo, sa anumang paraan na hindi kayo nagsisipasok sa kaharian ng langit. Amen. Kaya tingnan mo pinakita ng Panginoon kung hindi daw tayo higit sa mga eskriba at pariseo, hindi tayo makarating ng langit. Ano ba ang eskriba at pariseo? Ay mga religyoso yan. Amen. Kung manalangin yan mga kapatid ko, magpo-prosesyon, grabe mga kapatid, maglalakad sa kalsada, laging nananalangin, kung hindi mo nga raw hikitan yun, hindi ka makarating sa langit eh. Kaya nga mga kapatid, ang ipinapakita ng Panginoon dito, yung salita niya. Yung salita, yung pagsunod sa mga salita ng Panginoon, yun yung napaka-importante mga kapatid. Eh, tinuro pa rin, encourage pa rin niya mga kapatid ko, hallelujah, nung siya dumating na yung pagganap sa mga salita ng Diyos. Hindi naman mga kapatid ko, kung nawala yun, kundi pagdating niya, ginanap niya. Na dapat sumunod ang tao sa Kanya. Everybody say amen. Amen. Kaya nga mga kapatid, sa panahon ito, hindi po siya nagpamembro nung dumating siya sa lupa. Hindi siya nagpamembro kung anong denominasyon, kung baptist ba, o katolik ba, o iglesia ba, ng sino man. Kundi mga kapatid, isa lamang siyang simple, hallelujah, sa panahon ito, isang Kristiyano. Amen. Everybody say amen. Amen. Dinawag ang lahat ng mga taong tumanggap sa Panginoon sa Panginoon Jesucristo noon, tinawag silang Kristiyano. Hindi sila tinawag na Baptist, hindi sila tinawag mga kapatid ko na Methodist, hindi sila tinawag na Magnificent, hindi sila tinawag, kundi tinawag sila Kristiyano. Basahin natin. Acts chapter 11, verse 26. Yan. Hindi magkabahagi pagka ito nga mga kapatid ko ang magiging katawagan. 26, at nang siya kanyang masumpungan ay kanyang dinala siya sa Antioquia at nangyari na sa buong isang taon sila nakisama sa iglesia at nagsipagturo sa maraming tao at ang mga alagad ay pinasimulang tawaging mga Kristiyano sa Antioquia. So, Kristiyano sa St. Francis. Pag sinabing Kristiyano, Christ-like character. Amen. Means, sumusunod sa Panginoong Jesucristo. Pag hindi sumusunod sa Panginoong Jesucristo, hindi matawag na Kristiyano. Hello? Amen. Amen. Palagpakan muna natin ang Panginoon, mga kapatid. Kristiyano sa bitungol, Kristiyano sa sunlight, Kristiyano sa kamarin. Yan. Yan yung tawag, mga kapatid. Kristiyano ka na ba? Opo. Okay, tinanggap mo ba ang gospel ng Panginoon? Ay, hindi pa po. O, hindi ka Kristiyano. Yes. Amen. Amen. Yan yung Kristiyano. Amen? Amen. Tinanggap na ang Panginoong Jesucristo, mga kapatid, na tagapagligtas. Yun na yung napaka-importante, mga kapatid. Kaya tayo, ang tawagan natin, tayo ay mga Kristiyano. Isang simpleng Kristiyano. Ang importante, sumusunod kay Kristo. Para matawag tayong Kristiyano, sumusunod tayo kay Kristo. Amen. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Kaya nga malinaw, mga kapatid, malinaw na ipinapahayag ng Panginoon, mga kapatid ko, kung ano ang original, mga kapatid ko, na intensyon ng Panginoon para po sa kanyang itinatag na iglesia sa lupa. Ito yung mga tinatawag doon ng mga Kristiyano, mga kapatid. Everybody say amen. Amen. Tinawag ang lahat ng mga disipulo, ng mga Kristiyano, mga kapatid. Ganon din sa atin, sa bawat isa sa atin. Amen? Amen. Hallelujah. Kasi nga, mga kapatid, kapag ang church, mga kapatid ko, itong church na tinatag ng Panginoon, hindi lahat, mga kapatid ko, ng church na dito sa lupa, tinatag ng Panginoon. Meron nagtatag-tao lang. Everybody say amen. Amen. Ngayon, paano natin masigurado, mga kapatid ko, na tayo ay tinatag ng Panginoon? Tandaan nyo, pagka ang church ay tinatag ng Panginoon, malinaw yun. Malinaw na walang pwedeng makakahadlang ito. Amen. Merong tinatag ng tao, ito,
Balikan natin yung 16:18 ng Book of Mateo. Tingnan natin kung anong papahayagan. 16:18. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito ay tatayo ko ang aking iglesia at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Amen. Hindi raw magsisipanaig ang pintuan ng Hades laban sa kanya. Sa madaling sabi, ang church na itinatag ng Panginoon, mga kapatid, sa panahon ngayon ay mayroong kakibat na pangako. Amen. 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 May kaakibat na pangako, mga kapatid. Yan yung sinasabi ng Biblia. So, ang iglesia itinayo ng Panginoon, may kaakibat na pangako. Ano yung pangako? Kahit na pintuan ng Hades ay hindi mananaig sa Kanya kung siya ay sumusunod sa Panginoon. No one shall separate us from the love of God if we obey the commandments of God. Yan yung importante. Amen? Amen. Ngayon, mapapansin natin, maraming iglesia, bakit dumami sila, pastor? Bakit napakarami? Pwede naman magparami, mga kapatid, Diba? Amen. Kahit naman hindi tinatag ng Panginoon, pwede magparami. Ang pinag-usapan nito, yung pagkatatag ng Panginoon, yung ang Panginoon ang nagtayo, mga kapatid. Ano ang promise, mga kapatid? Sa lahat ng iglesia, itinatag ng Panginoon. Kayo, alam niyo. Ano pala tandaan ng iglesia na itinatag ng Panginoon? Si Jesus yung authority. Ano na? Si Jesus po yung authority. Siya ang authority. Oo nga, siya ang authority. Pero ano pala tandaan na itinatag ng Panginoon ng church? Sagot Kasi ng nga. 16:18, pastor. O ano nga sagot? Walang makakapanaig. Walang mananaig. Laban sa church. Di, ang punto ko, anong pala tandaan na yan itinatag at hindi mananaig? Pandisrupt. Na kahit nasa Hades, kahit ang Hades, Ang promise, ano yung pinangako, mga kapatid? Na yan ay totoong church ng Panginoon. kahit nga ang Hades, hindi Maraming makapanaig. Kapag ka ang church, tandaan nyo kapag ka ang church, napapatunayan mo yung tinatag ng Panginoon, kapag ka ang church, diba, sumunod sa Ebanghelyo, ano pangako ng Ebanghelyo? Buhay na. Hindi, yung Acts 38. Receive the Holy Ano Ghost. pinangako? Di ba may Holy Spirit? Receive the Holy Anong Ghost. symbolize ng Holy Spirit? Yung Pagbabago! Kaya pagka ang church, walang pagbabago, hindi tinatag ng Diyos yan, tinatag ng tao yan. Amen. O Iglesia ni Cristo. Meron na bago. Iglesia ng Diyos. Ayun, mga kapitbahay ni Pastor Dondo, mga kritisismo, Iglesia ng Diyos. Kung makapagmura sa kanyang kapwa. Maging sa atin. Sino ba ang church? Tayo. Tayo! Yun naman pala, tayo. So sa madaling sabi, pagka ikaw ay tinatag ng Panginoon, tinawag ka ng Panginoon through His gospel, at hindi ka nagbago, hindi ka church. Amen. Amen. O, kuha nyo na. Amen. So, ang palatandaan is Holy Spirit. pagbabago. Yung Kaya nga sabi ng 2 Corinthians, di ba? 5:17, when you are in Christ, kung ikaw ay na kay Kristo, Bagong all nilalang. things are passed away. Ang luma ay dumaan na. All things are passed away na all things Lahat ay become bago. new. Nababago na. So yun yung palatandaan ng isang tunay na iglesia ni Kristo. Amen. Hindi tinatag yun ng tao, kundi tinatag ng Panginoon Diyos. Sumusunod. So walang division. Amen. Amen. Kaya nga, malinaw mga kapatid, may pangako yun Kaya kahit ang pintuan ng Hades, tinawag nga sa Ecclesia kahit pintuan ng Hades, hindi mananaig. Kaya pagka ang church itinatag ng Panginoon at lahat sumunod, wala talagang magulo. At hindi magkakagulo, tama ba? Amen. Bakit? Sumusunod lahat Meron bang nagkakagulo ng iglesia kung sumusunod lahat? Yes. Wala. Yun malinaw yun. So yun yung palatandaan. Kaya walang religious division. Everybody say amen? Amen. So, palakpakan natin ang ating Panginoon. Pangako ng Panginoon yan, mga kapatid, na, sabi nga, therefore Jesus was promising to create His own group. His own group. Sarili niyang grupo talaga, mga kapatid. Ano yun? Yung kanyang mga tinawag. Tinawag niya sa pamamagitan ng
Ano? Ebanghelyo. Ebanghelyo. Established through the gospel of Jesus Christ. Amen. So what is the gospel of Jesus Christ? Death, burial, and Saan resurrection. yun? Sa 1 First Corinthians Corinthians 15, 1 1 to 4. Kailangan natin ito eh. Kaya nga, tingnan mo, di ba? Inaano natin palagi. Dinadaanan natin. Kasi gusto ko mamaster talaga na dyan. Kaya sa Bulacan, mga kapatid, pinabalik-balik ko dahil gusto kong makabisa na hindi lahat ng kaharap mo, born again ako. Born again ka? Pareho tayo born again. Baptize ka na? Hindi pa. Hindi ka pa born again. Amen. Hello? Amen. Ang sinabi na born again, tumanggap sa Ebanghelyo. Kaya Amen. kailangan nga mga kapatid, kaya hindi pwede, ay pastor pwede akong tumalor, pareho lang naman born again kailangan magpaalam ka sa akin, bakit? Baka mamaya hindi ibang Ebanghelyo yun. Yes. Yes, amen. Oh. Diba? Amen. Amen? Amen. Kasi importante mga kapatid, established through the preaching of the gospel. Pag ang ipinapangaral ko, iba sa ipinapangaral mo, hindi tayo pareho. Amen. Hindi tayo pareho lang naman kayo born again, hindi. Kaya nga nasisira mga kapatid, Yes. ang katawagang ito mga kapatid ng pag-iisang Kristiyano. Kasi nga mga kapatid, hindi naman talaga na-establish through the gospel of Jesus Christ. Maraming ebanghelyo mga kapatid, pero ang ebanghelyo ng kaligtasan, isa lang, malinaw yun mga kapatid. Amen. Kaya nga, tinawag tayo mga kapatid sa pamamagitan ng ebanghelyo. 2 Thessalonians 2:14, palibasa. 2 Thessalonians 2:14. Sige, basahin mo nga, Sister Yoli. Second Thessalonians. 2:14. Tagal ko. Thessalonians 2:14. Sa kalagay. 2:14. Sa kalagayang ito'y tinawag niya kayo sa pamagitan ng aming ebanghelyo upang magkamit ng kaluwalhatian ng ating Panginoong Hesukristo. Tinawag tayo sa pamamagitan ng Ebanghelyo. ebanghelyo. Kailan nangyari yun? Kailan nabuo ang ebanghelyo ng Sa panahon ng Panginoon? ating. Nung siya'y namatay na po. Saan? Sa kapros ng Kalbaryo. Kailan nabuo? Sa turo ng mga apostol. Yes, amen. Saan? Sa ano? Sa Acts. Ay, hindi. Ha? Sa Day of Pentecost. Kaya nga, sa Acts nga. Acts chapter 2, Day of Pentecost. Sa Perum. Saan? Sa Perum. Saan nga? Sa Acts nga. Hindi, sa Sa Jerusalem. Ayun, Jerusalem. Nahihilo tuloy. Yan yung Day of Pentecost. Ilang araw sila mga kapatid ko nagtipon. Amen. 50 days. 10 days. Ay, 10 days pala. Namatay na yun. 10 days na. 10 days Bago opo. mag-Pentecost yun, 10 araw sila. 10 araw. Pagdating ng 50th day, mga kapatid, doon na sila nagsalita ng Iba't ibang wika. Ngayon, ano yung pinangaral mga kapatid? Sino bang leader sa kanila? Si Pedro. Si Pedro, si Pastor Pedro, si Pastor Peter ang nangaral. Kaya ano yung pinangaral niya mga Magsisi kapatid? kayo. Yun na yun, Acts chapter 2 verse 38. Yes. Repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ For the remission. remission of your sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Amen. Yun yung gospel na nabuo. Amen. On the day of Pentecost, mga kapatid, malinaw yun. So, pagka sinasabi, mga kapatid ko, dala natin ang Ebanghelyo ng Panginoon, situate, mga kapatid, ang Ebanghelyo ng Panginoon ay galing sa turo ng mga apostol. Amen. Bakit marami hindi naniniwala sa turo ng mga apostol? Yes. Ayaw paniwalaan ko yung four gospel, Matthew, Mark, Luke, John, kasi ang Panginoon nagsalita. Yes. Ang turo ng mga apostol, hindi ko paniwalaan dahil tao lang yun. Si Lord, ang problema, paano natin sagutin? Bakit? Nagsubo lang daw. Ha? Basta bakit pa, di ba, nakalagay sa Bible? Okay, basahin natin. Ba't nilagay sa Paano inutusan? Matthew chapter Matthew 28, verse 19. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, Son, Holy Spirit, and teaching them to observe what, baptizing them in the name of the Father, Son, Holy Son, and Spirit. Holy Spirit. Okay, tumigil ngayon itong mga taong to. Yes. Tinamad. Tinamad, nagmamadali, bautismo agad. Hindi pa nga napuspos ng Holy Spirit yung mga apostol. Nagmadali. Hindi na binasa yung verse 20. Yes. Na ito